Isang araw na lang bago ang pinakahihintay na Kanto Grand Festival at kasalukuyang naglalakad ang ating mga bida patungo sa Indigo Plateau. Mula sa ibabaw ng burol, matatanaw na ang mga stadium. Mabilis na naunang tumakbo si May pababa ng burol, sabik na salubungin ang nalalapit na Grand Festival. Sa loob ng Pokemon Center, nagsimula nang humaba ang pila ng mga nagpaparehistrong Pokemon Coordinator na nakapasa para sa malaking kaganapan. Sa labas ng gusali, nagsagawa ng isang maikling broadcast ang nakabalat kayong si Jessie, habang sina James, Meowth, at Wobbuffet naman ang nagsilbi niyang crew. Nagtungo si May sa counter at ipinakita ang kanyang 5 ribbon na nagpapatunay sa kanyang karapatang lumahok sa paligsahan. Daan-daang coordinator ang nag-aabang sa Grand Festival at inihahanda nila ang kanilang mga Pokemon ng may matinding pag-iingat. Natapos din ni Jessie na tinatawag ang kanyang sarili na Jessadaya, ang broadcast ng lapitan siya ni Lillian upang batiin sa kanyang magandang presentasyon. Samantala, nakatanggap si May ng tawag mula sa kanyang inang si Caroline at sinabi nitong hindi sila makakapunta ni Norman sa Grand Festival dahil masyado silang busy, ngunit binati pa rin siya nito ng good luck. Natagpuan ni Apom si Ash at mabilis itong bumaba sa lapag. Habang namamatay ang screen ng telepono, isang sigaw ang narinig sa di kalayuan kasabay ng pagtakbo ni Apom sa sahig upang mangolekta ng mga sombrero. Patuloy na dumami ang patong ng mga sombrero habang naglalakad si Apom patungo kay Ash, bahagya itong lumiko pa kaliwa, kaya bumagsak ang bundok ng mga sombrero kay Ash. Habang bumabangon si Ash mula sa pagbagsak ng mga sombrero, tumalon si Apom, kinuha ang sombrero ni Ash at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol ni Pikachu ang tumatakas na si Apom ngunit nauwi ito sa pagbangga sa isang puno. Napansin ni Drew ang gulong nangyayari sa lobby, kaya inutusan niya ang kanyang Roselia na tumulong sa paghuli kay Apom. Naglabas si Roselia ng samut-saring pulang bulaklak na pumalibot at bumalot kay Apom, habang inutusan naman ng isang dalaga ang kanyang Slowbro na gamitin ang psychic nito upang ilagay si Apom sa mga bisig ni Ash. Kinuha ni Ash ang kanyang sombrero, ngunit nakatakas naman si Apom palabas ng mga pinto ng lobby. Nagpakilala ang dalaga bilang Soledad, habang isinagawa naman ni Brock ang kanyang nakagawiang ritual ng panliligaw upang subukang akitin si Soledad, na nakilala siya bilang gym leader ng Pewter City Gym. Napabuntong hininga na lamang si Ash at ang iba pa niyang mga kaibigan habang masiglang ipinapakilala ni Brock ang kanyang sarili bilang isang magiging sikat na Pokemon breeder sa hinaharap. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Soledad ang panliligaw ni Brock sa pamamagitan ng pagsabing kailangan niyang makausap si Drew ngayon, na lubhang ikinagulat at ikinalungkot ni Brock, at nagulat din sina Ash, May, Max, at Pikachu kung gaano kabilis nitong natanggihan si Brock. Napansin ni Soledad si Drew na nakatayo hindi kalayuan kasama ang kanyang Roselia. Lumabas ng lobby si Drew habang binati naman ni Soledad si May ng good luck para sa paparating na paligsahan. Pagsapit ng gabi, umupo ang ating mga bida sa isang mesa kung saan maraming iba pang coordinator ang nasisiyahan sa mga inumin at pagkain. Ipinaliwanag ni Soledad kay May na natalo niya si Drew sa pinakauna nitong Pokemon contest. May hawak na walang lamang baso si Max nang mabunggo siya ng isang misteryosong lalaki at binigyan siya nito ng isang itim na rosas para ibigay kay May bago ito mabilis na naglakad palayo. Inabala ni Max ang pag-uusap ni na May at Soledad upang iabot ang rosas kay May, na lubhang ikinagulat nito. Pagkakuha ni May sa rosas, bigla itong sumabog na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkalito. Pagsapit ng bagong araw, opisyal nang sinimula ni Lillian ang Grand Festival, sumabog ang magagarbong paputok sa langit at itinutok ang isang spotlight sa ibabaw ng ribbon cup. Ipinahayag ni Lillian na ang mga preliminary round ng Kanto Grand Festival ay gaganapin sa 2 magkaibang stadium. Sa isang stadium, ipinakilala ni Lillian ang mga nakasanayang hurado ng contest at inihayag na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vivian ay dumayo pa mula sa rehiyon ng Hoenn upang magsilbing panauhing hurado. Sa kabilang stadium naman, nagsisilbi si Jessadaya bilang announcer ng contest habang sinusuri ng 3 Nurse Joy ang mga pagtatanghal. Naghiyawan ang mga manonood nang magsimula ang pagdiriwang, nagsimula ang mga round na nagpakita ng isang kamangha-manghang Rapidash na naglalabas ng apoy sa paligid ng katawan nito, pati na rin ang isang Goldeen na biglang lumitaw mula sa ilalim ng pool ng tubig. Kabilang sa iba pang mga kalahok ang isang Venusaur na gumamit ng Frenzy Plant upang makakuha ng score na 77, isang Tropius na nakakuha ng 86, isang Pichu na nakakuha ng 88 puntos gamit ang nakakakuryenteng Thunderbolt, isang Jigglypuff na may kahanga-hangang boses na nakakuha ng 83, isang Tyrogue na nakakuha ng 71, at isang malakas na Salamence na nakakuha ng napakataas na 73 puntos. Dumating na rin ang pagkakataon ni May nang pumasok siya sa entablado upang ilabas ang kanyang Kambasken. Inihagis ni May ang kanyang nakasanayang frisbee at mabilis itong hinabol ni Kambasken habang ikinikis-kis ang mga kuko nito sa battlefield, at tumalon sa ere upang hiwain ang frisbee gamit ang Sky Uppercut. Mahinahong lumapag si Kambasken sa lupa at naghiyawan sa tuwa ang mga manunood.
Nagsigawan sina Ash, Brock, at Max upang suportahan si May sa kanyang unang round. Ipinakilala ni Jesadiah si Soledad at ang kanyang napakagandang lapras. Sumisid si Lapras sa pool upang lumikha ng alon ng tubig, at sabay itong pinatigas para bumuo ng isang nakamamanghang haligi ng yelo gamit ang sheer cold. Kinuha ni Drew ang kanyang pwesto para sa unang round at tinawag ang kanyang Masquerain. Nagsimulang umikot ng mabilis si Masquerain at lumikha ng isang napakagandang bugso ng hangin gamit ang Silver Wind na umikot sa paligid ng kanyang katawan. Sa wakas ay lumitaw na rin si Harley, inalis niya ang kanyang kapa at ipinakitang nakadamit siya ng eksaktong kapareho kay May. Nahulog si Ash mula sa kanyang upuan dahil sa gulat nang makita si Harley. Tinakpan ni May ang kanyang mukha sa hiya nang makita si Harley sa screen habang tinatawag nito ang kanyang bayonet. Gayunpaman, sinabi ni Soledad na ugali na talaga ni Harley ang gumawa ng ganoong pakulo. Natulala si Ash sa mga kalokohan ni Harley, habang sinabi naman ni Max na kung hindi niya lang alam ang mga nakaraang plano nito, iisipin niyang may malaking pagtingin si Harley kay May. Ipinakita ni Bayonet ang kamanghamanghang atake nitong Will-O-Wisp habang kumikinang ang maliliit na asul na apoy sa paligid ng katawan nito. Habang naglalabas ng masamang tawa si Bayonet, nagsimulang sumayaw si Harley habang nandidiri namang nanunood si May sa screen. Inanunsyo na ang mga kalahok para sa pangunahing performance stage, kabilang sina Soledad, May, Drew, Harley, at 6 na pupang ibang coordinator. Sumapit ang takip silim sa ating mga bida habang pinapakain ni May si Kim Baskin. Pinuri ni Soledad ang naging performance ni May, at sinuklian naman ito ni May ng papuri. Makalipas ang ilang segundo, tumatakbong dumating si Harley sa daan, suot pa rin ang damit na kagaya kay May, na siyang nagpasigaw sa ating mga bida sa takot. Nakakaramdam pa rin ng kilabot si May sa suot ni Harley at nagsimulang makaramdam ng Harley headache, pero sumagot naman si Harley na kung natatakot si May ngayon, maghintay na lang ito hanggang sa manalo siya sa paligsahan. Pagdating ni Drew, itinigil ni Harley ang kanyang peking panggagaya kay May at bumalik sa dati nitong pagiging narcissist, sabay sabing tatalunin din niya si Drew. Nakahanap ng pagkakataon si Apom na muling agawin ang sombrero ni Ash at hinabol siya ni Ash at Pikachu. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang round ng mga appeal na magbabawas sa 64 na natitirang kalahok upang piliin ang mga pinal na kalahok. Naunang magtanghal sa round na ito si Drew at tinawag niya ang kanyang pinakabagong Pokemon na si Absol. Pinagliwanag ng bagong Pokemon ni Drew na si Absol ang stadium gamit ang flash na naglalabas ng matinding liwanag na kumikinang mula sa iba't ibang anggulo. Bukod pa rito, naabsorb ng purong puting balahibo ni Absol ang ibang liwanag kaya kamanghamanghang kumikinang ito. Pinuri ni na Soledad at May ang pagtatanghal at sinabing mahusay talaga si Drew. Inutusan ni Drew si Absol na gumamit ng water pulse na naging isang malaking ipo-ipo ng tubig na umabot hanggang sa bubong at nagsimulang umikot sa paligid nito. Makalipas ang ilang sandali, gumamit si Absol ng Razor Wind upang hiwain at pawiin ang tubig na lumikha ng isang nakamamanghang kislap sa buong stadium. Nagbaw si Drew habang pinapalakpakan ng mga manonood, ngunit nakapagtatakang nakasimangot siya. Nagsagawa ng broadcast si Jessie kasama sina James, Wobbuffet, at Meowth bilang kanyang crew, habang nanonood naman si Brianna mula sa kanyang bahay na may larawan ni Drew at May sa likod. Nagkataong dumaan si Drew sa harap ni Jessie kaya humarap ito at sinubukang interviewin siya. Tumanggi si Drew na magbigay ng komento at nagtungo sa kabilang silid, kaya nakatanggap siya ng sarkastikong pasasalamat mula kay Jessie. Inikot naman ni Wobbuffet ang hawak nitong board na nag-reflect ng liwanag mula sa camera ni James, kaya napaso sa mainit na liwanag ang mukha ni Jessie. Ipinakilala ni Lillian ang eleganteng si Harley at ang kanyang octillery. Nagsimula ang kanyang round nang magpakawala si Octillery ng Fire Blast patungo sa lupa. Nagpunta si Octillery sa gitna ng mga apoy at sumayaw. Nabighani ang mga hurado at manonood sa pagtatanghal. Humanga si Brock sa pag-unlad ng Octillery mula noong huli niya itong makita, habang nairita naman si Max sa pagsasayaw nito. Samantala, hindi pa rin ibinibigay ni Apom kay Ash ang sombrero nito. Ipinaliwanag ni Ash kay Apom na gusto niyang mapanood si May, ngunit ibinabalang ni Apom ang talukap ng mata nito at binilatan si Ash. Nagpasya si Ash na ang tanging paraan para matigil ang pasaway na kalokohan ni Apom ay ang hulihin ito. Mabilis na sumugod si Pikachu gamit ang Quick Attack at Thunderbolt para mapabagsak si Apom mula sa sanga ng puno habang naghagis naman ng Pokeball si Ash patungo rito, pero hinampas ni Apom ang Pokeball pabalik kay Ash at tinamaan ito sa ulo. Nagsimula na rin sa wakas ang round ni Soledad habang ginagamit ng Slowbro ang psychic nito upang umikot sa arena gamit ang dulo ng shell nito. Nagawa ng Slowbro na manatili sa isang pwesto habang patuloy na umiikot at nagpakawala ng water gun pa itaas upang lumikha ng epektong tila isang fountain. Pinanood ni May at Harley ang pagtatanghal ni Soledad, kung saan sinabi ni Harley na napakagaling nito. Tinawag na si May sa arena para sa kanyang ikalawang round, eksakto sa pagdating ni Ash kasama si Pikachu.
Naghiyawan ang mga manonood nang maglakad si May patungo sa gitna ng arena. Pinalabas ni May si Munchlax. Nagsimulang mangolekta si Munchlax ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang magpakawala ng solar beam. Sa halip na ilabas ang atake bilang isang beam, inutusan ni May si Munchlax na patuloy na ipunin ang enerhiya sa anyong globo at pakawalan ito sa ere. Pagkatapos ay tumalon si Munchlax sa itaas at sinuntok ang enerhiya gamit ang focus punch. Pagbangga ng dalawang puwersa, unti-unting nawala ang sikat ng araw sa paligid at lumikha ito ng kumikinang na epekto, gayon din ang tunog na tila kampana. Sa likod ng entablado, lubos na humanga si Soledad sa paggamit ni May ng mga visual at auditory effect, at maging si Harley ay napilitang aminin na nakakabilib talaga si May. Matapos ang kanyang kamanghamanghang round, nakaramdam ng matinding kaba si May dahil 16 na coordinator lamang ang makakaabante sa susunod na round. Nilapitan ni Soledad si May upang batiin ito. Biglang tumakbo papalapit si Harley at inihayag na may problema kay Drew. Sa kakahuyan, gumagamit si Absol ng Razor Wind kay Drew, ngunit nawala ang atake at bahagya lamang nitong nahawi ang buhok ni Drew. Pinagalitan ni Drew si Absol at sinabing ang Razor Wind ay dapat na isang malakas na atake, kung nais nitong gamitin ito, kailangan nitong maglagay ng mas maraming lakas at pagsisikap. Dumating sina Ash, May, at Soledad at tinanong ni May si Drew kung ano ang ginagawa niya pero hindi nito sinabi ang totoo. Ipinaliwanag ni Soledad ang dahilan ng pag-uugali ni Drew, hindi siya nasiyahan sa pagtatanghal ng kanyang Pokemon at pakiramdam niya ay nabigo siya. Pinagalitan ni Drew si Absol dahil naniniwala siyang wala itong sapat na dedikasyon kumpara sa kanyang ibang Pokemon na napatunayan ng Razor Wind nito. Sinabi ni Drew na ang atake ay dapat na malakas at hindi puro papogi lamang habang ibinabalik si Absol sa Pokeball nito. Tumutol si May sa sinabi ni Drew dahil naniniwala siyang ginagawa ni Absol ang lahat ng makakaya nito. Nainis si Drew sa sinabi ni May kaya tinawag niya itong isang mahina. Nagulat at nasaktan si May sa mga salitang ito habang naglakad naman palayo si Drew. Nakatago sa mga puno, napansin ni Harley ang matinding tensyon sa pagitan ni May at Drew at mahinang tumawa. Kinagabihan, nakaupo sina Soledad at Max kasama si May. Naniniwala si Soledad na nakaramdam ng takot si Drew sa pag-unlad ni May matapos mapanood ang kanyang pagtatanghal. Sinabi ni Max na ngayon niya lang nakitang umakto ng ganoon si Drew. Napaisip naman si May kung ano na ang mangyayari sa kanilang dalawa. Sa Maylawa, nilapitan ni Ash at Brock si Drew na sinusubukang bigyang katwiran ng kanyang magaspang na ugali kay May. Gayunpaman, hindi nagalit sina Ash at Brock kay Drew, kundi pinili nilang umupo kasama niya. Nagsimulang magkwento si Ash tungkol sa lahat ng mga naging karibal niya sa buong karera niya bilang trainer, at inihambing ang mga ito sa tunggalian ni Drew at May. Ngumiti si Drew at kinilala si May bilang kanyang tunay na karibal. Sumabog ang mga paputok sa ere habang dinala na tayo sa battle stage ng Grand Festival. Inihayag na ang mga kalahok na umabante sa susunod na round, kabilang sina May, Harley, Soledad, at Drew. Masaya si Ash para kina May at Drew, ipinakita rin ni Brock ang kanyang tuwa sa pag-abante ni Soledad, habang napansin naman ni Max na nairampa rin ni Harley ang kanyang pagpasok sa susunod na round. Ang listahan ng mga kalahok ay random na binalasa, at nagulat si May nang itapat siya kay Harley. Tinawag ito ni Harley na tadhana at sinabing siguradong mananalo siya. Napangiti si May at sumagot na siya ang mananalo. Nagsimula na ang countdown timer habang inilalabas ni May sina Eevee at Munchlax at inilabas naman ni Harley ang kanyang Cacturne at ang bago niyang pambato na si Wigglytuff. Nagulat si May at ang kanyang koponan sa nakakatakot na mukha ni Wigglytuff at sinabi ni Max na hindi niya sana makasalubong ang balon Pokemon na ito sa isang madilim na eskinita. Sinimulan ni Munchlax at Eevee ang round sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang Focus Punch at Tackle, habang lumobo naman si Wigglytuff ng 2 beses sa laki nito, na nagpawalang bisa sa atake at nagpatumba sa 2 Pokemon. Sumugod si Wigglytuff kaya naghanda si May, ngunit tumalon ito at si Cacturne nang umatake kina Munchlax at Eevee gamit ang Poison Sting. Parehong napatumba ang 2 Pokemon at nabawasan ang score ni May. Inutusan ni Harley ang Cacturne na gumamit ng Needle Arm, ngunit nagawang makabawi ni Eevee at nagpakawala ng Shadow Ball, habang ginamit naman ni Munchlax ang Focus Punch para pabilisin ang atake. Direktang tumama ang kombinasyon kay Cacturne at hindi na ito nakabangon, kaya inanunsyong hindi na ito makakalaban at nabawasan ng malaki ang score ni Harley. Biglang bumaba si Wigglytuff mula sa ere gamit ang Body Slam at muntik na itong hindi maiwasan ni Eevee at Munchlax. Gamit ang tenga, inihagis ni Wigglytuff ang 2 Pokemon ni May sa ere, at inatake ito gamit ang Double Slap gamit pa rin ang kanyang mga tenga bago tuluyang ibinagsak sa lupa. Gumamit ng Solar Beam si Munchlax at gumamit naman ng Shadow Ball si Eevee, ngunit si Wigglytuff, na pinatunayan ang kanyang titulo bilang balon Pokemon ay madali lang na iniwasan sa ere ang mga atake. Ang patuloy na pagsablay ng mga atake ay nagresulta sa pagkabawas ng malaking bahagi ng score ni May.
Biglang inutusan ni May sina Evie at Munchlax na maglunsad ng isa pang atake, ngunit sinadya nilang isablay ito upang magbanggaan ang dalawang atake sa likod ni Wigglytuff, na nagpuwersa rito na bumagsak ng walang kontrol sa lupa. Sinabi ni Lillian na maaaring nakakalipad si Wigglytuff, ngunit resulta lamang ito ng pagpapalobo ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paglanghap at pagbuga ng hangin, at perpektong sinamantala ng atake ni May ang kahinaang ito. Gamit ang buntot ni Evie, tumalon si Munchlax para salubungin si Wigglytuff ng Focus Punch. Bumagsak si Wigglytuff sa lupa at inanunsyong hindi na ito makakalaban. Bumagsak sa 0 ang score ni Harley at umabante si May sa susunod na round. Ipinagdiwang ni May ang kanyang pagkapanalo, habang laking gulat naman ni Harley na mabilis ding napalitan ng matinding galit. Sumunod ang laban ni Drew, kung saan natalo ng Roselia at Masquerania ang Medicham at Loudred ng kanyang kalaban, kaya aabante rin siya sa susunod na round. Nagawa ring talunin ni Soledad ang nagyelong Girafarig at Zangus ng kanyang kalaban gamit ang Hyper Beam ng kanyang Slowbro. Nagsimula na ang quarterfinals at sina May at Drew ang maglalaban, kaya inaasahan na nina Ash, Brock at Max na magiging nakakabaliw ang laban na ito. Inilabas ng dalawang magkaribal ang kanilang Combusken, Squirtle, Flygon, at Absol. Mabilis na sinimula ni May ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng Rapid Spin ni Squirtle. Nagpakawala si Flygon ng Sandstorm patungo sa direksyon ni Squirtle, habang tumalo naman si Combusken sa shell ni Squirtle at nag-ipon ng lakas para sa isang Mega Kick. Tumalon si Absol sa loob ng Sandstorm at nagpakawala ng flash na bumulag kay Combusken kaya sumablay ang atake nito. Pagkatapos ay lumabas si Absol sa Sandstorm at inatake si Combusken ng Iron Tail. Hindi nagpatinag si May at inutusan sina Squirtle at Combusken na gumamit ng Bubble at Sky Uppercut. Ngayong nagumpisa at umiinit na ang labanan, magagawa na kaya sa wakas ni May na talunin si Drew at umabante sa semifinals.